What's up ka Joe-chan? Ako nga pala ito, si Kuya Christian. Kamusta ka? Sa araw na ito, halika't pag-usapan natin kung bakit nagpapakamatay ang mga aso sa tulay. Kung mahilig ka sa ganitong video, pa-subscribe naman at pakihit na rin ang notification bell button para maging updated ka sa aming video. Alam mo ba na merong tulay sa Overton, Scotland na kung saan hindi lang isang aso ang naitalang nag-suicide sa loob lamang ng 5 dekada? Nasa 600 aso na ang tumalon dito at 50 sa mga ito ang namatay. Ang mga aso naman na nakaligtas mula sa pagtalon sa tulay ay nagtamo ng matinding galos. Ano sa palagay mo ang nangyari sa mga asong ito ka Joe-chan? I-comment mo na yan. Sinasabi na merong isang beses na ang nakaligtas na aso, pero tumakbo ulit ito pabalik sa taas ng tulay at tumalon ulit. Kaya naman ang 19th century na Overton Bridge ay nakilala bilang dog suicide bridge sa buong mundo. Pero nakakapagtaka talaga kung bakit nagsisitalunan ang mga aso sa tulay na ito. Ayon sa mga taga doon, maraming mga haka-haka o paniniwala na merong naninirahang white lady sa nasabing tulay. Ang isa pang nakakakilabot na tinutukoy nila dito, noong 1994 isang 32-year-old na lalaki ang nagpunta sa tulay na ito. Itinapon niya ang sarili niyang anak sa tulay. Kaagad naman ito ikinamatay ng bata. Sinasabi ng mga taga doon na iisang spot lang ang tinatalunan ng mga asong nagpapakamatay doon. Nakakakilabot talaga ang ganitong mga pangyayari. Pero hindi naniniwala ang mga eksperto dito. Ayon kay Dr. David Sands, isang dog psychologist, ay hindi kayang gawin ng isang hayop ang pagpapakamatay dahil ang kaso ng pagpapakamatay ay pangtao lamang. Kaya agaran namang nagsagawa ng pag-aaral si Dr. David sa Overton Bridge noong 2010. Ayon sa teorya at napansin niya, ang madalas na tumatalon sa bridge ang mga long nose na uri ng aso. Ang mga ganitong aso ay sensitive at matatalas ang mga pang-amoy. Dahil sa kanilang matatalas na pang-amoy, sila ay nati-trigger na tumalon dahil meron silang naaamoy na wild animals kagaya ng mga daga at squirrel. Ang isa pang nakikita sa pag-aaral, ang structure ng bridge na hanggang bewang lang ang taas nito at ang curve na nagiging sanhi ng pagkalito sa paningin ng mga aso. Kung ayaw nilang maulit ang ganitong mga pangyayari, dagdagan nila ng taas ang tulay upang maging safe hindi lang sa mga aso, maging sa mga taong gustong pumasyal sa lugar na ito. Nagustuhan mo ba ang topic natin for today? Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo, pipili ako ng 1 hanggang 5 para sa mga susunod nating video, ma-shoutout kayo. Maraming salamat kay Joe-chan. Peace out!